Kamusta mga master? So ngayon tuturuan ko kayo kung paano gamitin si Gunslinger o mas kilala sa tawag na Marco Polo. So ang first skill nito mga master is babaril-baril lang siya ng anim na bullets. Pero diretso lang kung nasa harap yung mga master na. So ang pinaka-diskarte dito para tumama siya is magbe-basic attack ka muna mga master. Kung saan ka nag-basic attack, tapos pinindot mo yung first skill niya, dun siya tatama mga master. Sakang maganda pa dito mga master yung habang nagpo-first skill ka, nag-i-increase yung movement speed mo kaya pwede mo siyang pang habol sa kapantakas mga master. Sa second skill naman tayo mga master. Bale literal na blink lang siya mga master, pero alam nyo naman pag blink it means magiging invulnerable siya, so maganda siyang pantakas at pang sugod mga master. At yan kailangan mo lang siyang tansyahin sa mga pader kung ano yung sukat niya. Dapat kabisado mo talaga yung distansya mga master, kasi napakasimpleng mechanics yan mga master, pero yan yung mga magpapanalo at magpapatalo sa inyo mga master. So dapat alam nyo yan. And ang ultimate naman niya mga master is magbiblink siya dun sa 2 point mo na lugar, din magpapaikot-ikot siya na babaril mga master. AOE siya mga master At dito masasabi ko talaga mga master na mix siya ni Granger sa ni Claude kung naglalaro kayo ng ML. Ang pagkaiba nga lang niya mga master is itong ultimate na to, hindi mo siya pwedeng i-move, kasi pag minove mo siya may stop yung ultimate niya. Attack speed based din siya mga master, kaya pag mataas yung attack speed mo, mas marami din siyang balang ilalabas. Tapos yung passive naman niya mga master is chain reaction Hindi mo siya ganong mapapansin o ramdam, kasi sa bawat mahihit mo ng skill sa mga kalaban na hero, magkakaroon siya ng stacks. Tapos pag napuno yun, may true damage lang siya mga master. So ayun mga master ipapanood ko lang sa inyo tong game namin. Pero hindi ako yung yan. Lilinawin ko lang. Hindi ako yung Marco Polo dyan mga master. Ako yung Flowborn, pero nabaog kasi ang galing nitong Marco Polo mga master. Chinese yung pangalan Alam mga galing to Chinese region. Si Marco Polo kasi mga master, malakas talaga siya sa mga poke hero talaga kasi siya. So talagang kailangan mong gamitin yung kung saan malakas yung mga hero mo So yan, lalo na pag ganyan mga master, may kasama siyang aso. Pero hindi ko kilala kung anong hero yan, kung sinong hero yan. Pero talaga grabe pumok talagang. Doon na nga lang ako sa likod mga master nagta-tower hug na lang ako kahit meron din akong kasamang tank dito, pero di talaga kinakaya. Grabe talaga pumok. So ganyan lang yung ginagawa nyo. First skill lang. Tsaka magaling din naman yung tank ko, kaso puro lang, hindi lang umaabot yung mga hook niya. Kasi magaling talaga tong Marco Polo mga master, talagang naiilagan. Saka malakas talaga sa early game si Marco Polo mga master. So yun lang, ganun lang mga kailangan yung tandaan check push lagi. Tapos dapat aware kayo sa map. Usually naman 1 minute and 30 seconds yan, may mga dumadalaw na yan, kasi ubos na yung mga jungle monster nila Kaya ingat ka dyan mga master kapag nakita mong ganun yung time. So usually ganun lang naman poke tapos hanggang maka-item ka 6 minutes usually dapat yan. Nag-group up na kayo Ganun dito sa Honor of Kings Dapat pag 6 minutes mark na yung tinatawag nilang middle game na, dapat talaga nag-group up na kayo. Dapat yan meron ka ng 2 core item minimum para palag-palag na yun.
Dito master no, makikita mo kung nakikita nyo kung gaano kagaling tong Marco Polo. Napatay namin yung aso niya. Pero hindi talaga umatras yun no. Nilapitan pa yung tank tapos nag-SS. Diba? Double kill. Panis. Doon mo talaga makikita mga master kung gaano siya ka-confident dun sa hero niya no. Pero ito tip mga master. Usually sa team fight kasi dapat nasa likod lang talaga si Marco Polo. Poke lang. Ganun kasi wag kayong mga master, ang pagkakamali ng mga ibang gumagamit talaga dito is atat silang gamitin yung ultimate ni Marco Polo. Pero dapat kung hindi naman siya kailangan, kung nakita nyo may mga stun pa yung ibang hero na kalaban, wag nyong gagamitin yung ultimate nyo mga master. Para sa akin no, mas okay siya gamitin kapag alam mo yung patapos na yung clash, yung nagamit na lahat ng mga skill ng mga kalaban yung hero. Yan dyan matapang si Marco Polo. Pwede mong sugod-sugodin kasi yung blink mo kasi guys sobrang late ng cooldown no. So poke lang ng first skill, tapos kapag mukhang susugod ng meron kang third skill, meron ka ulit second skill. Ganun lang yun mga master. Doon malakas si Marco Polo kapag wala talagang huli sa kanya. Kasi yun lang mga kahinaan ng mga marksman din talaga eh. Pag nahuli talaga, sobrang lambot. Kaya kung manonood ka sa mga tournament, dun sa mga pro scene, mga master, nakikita mo talaga yun ang inaabot, diba? Yung marksman, yung mage, kasi sila yung nagdi-deal ng damage, saka sila yung malambot. Pero syempre, sa pro scene yun, sa tournament yun mga master no. Ito pa another tip no, wag kang feeling pro, lalo na kung nasa solo RG ka lang, kasi hindi naman talaga coordinated yung mga galaw nyo eh. Iba kasi talaga kapag yun nga magkakasama kayo tapos nag-uusap-usap kayo, kasi may instances kasi mga master no na sa RG, sa solo RG, naranasan ko na rin to eh, yung nagka-clash tapos konti na lang yung buhay ng mga kalaban, tapos susugudin mo ngayon, tapos yung mga kasama mo pala nag-back na, nasa isip pala nila retreat na, isinugod mo ngayon mag-isa, ayun, tapon ng sabaw. Kaya wag kayong masyadong maggaya sa mga napapanood nyo sa pro scene no, mga master, kasi yun na nga, coordinated sila doon. Kapag sinabi niyang susugudin ko to, ready yung mga kasama niya, naka-back up yun sila. Yun ang pinagkaiba ng solo RG saka sa mga tournament mga master no. Kaya tapos yun ang mangyayari, namatay ka, tapos kung ano-anong pinagsasabi sa'yo, tinastok ka ng mga kakampi mo kasi lamang kayo, tapos ngayon nabaliktad na kasi nga siyempre marksman ka eh, importante ka dun eh, tapos bigla kang na-deads. So ngayon iinit na rin yung ulo mo mga master. Dito na ngayon papasok yung next na tip natin no. Huwag mainit ang ulo mga master no, kasi nakakasira talaga ng laro yan no. Dapat relax lang tayo mga master no. Pag kunyari ganun ang nangyari, G na G ka eh, sinugod mo yung 5 kasi kunti na lang yung buhay, gusto mong triple kill, quadra kill, penta kill no. Kaso nag-back nga yung mga kampi mo, ikaw yung na-kill. So ngayon, yun mga master no, dapat talaga wag dun sa akala ko susugod eh, akala ko ganito yung gagawin eh. Hindi mo nga kasi hawak mga master, kasi nga hindi naman kayo magkakasama. So dun lang tayo dapat sa sure tayo, saka yun sa nakokontrol natin. Ano ba yung nakokontrol mo? Siyempre yung hero mo. Kung sure ka na kaya mong patayin yung 5 na yun, edi pasukin mo. Pero pag namatay ka, huwag mong isisi sa kampi mo, ikaw tong bibida-bida, tapos pag namatay ka, isisisi mo. Tibay mo naman. So that's it mga master. Sana may napulot kayong aral dito sa video ko no. Saka shoutout nga pala dito sa check ko na picture dito sa video ko. Kung kilala nyo siya mga master, itag mo na lang siya dito sa video no. At hintay-hintay lang sa next na video ko mga master, baka ikaw na ang susunod. Peace!